Kaya ng bombi mo. Once again, our superhero! Super Mara! Come on our superhero! Super Mara! Come on go! I'm never gonna be coming to win my production! Doon naman tayo sa bago na, di ba? Di ba, Paul? Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Una-una syempre, advance Merry Christmas po sa ating mga kababayan dito. Na-miss ko po kayo. Ngayon na po ko nagkaroon ng boses after po ng ilang araw. Pero gusto ko po kayong batiin na magandang hapon at kayo ay magaganda pa rin ang mga senior citizen, mga nakakilay, naka-makeup. Yan ang aking mga inspirasyon. Dahil ibig sabihin, kahit ano pa ho ang pinagdaanan natin sa buhay, kailangan maging maganda yung ating pananaw. At syempre, lahat naman po ng ating advocacy, adhikain at programa ay para direkta sa taong bayan. Ano po? Dito po ang aking mga kasamahan, Konsehal Harry Huecas, Konsehal Jet Magno, Konsehal Strauss Tuglao, at ang aking Vice Mayor na wala po ngayon sapagkat may sakit, si Vice Remy Oyales. Dati po siyang Barangay Bureau Chief na matagal din pong naglingkod sa Barangay Bureau. Ako naman po, si Mara Tamundong, ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila. At maraming kaibigan dito sa Anak Bayan. Sabi ko nga wala pa Ortega Court, ako po ay naglalakad na dyan, Chairman, dahil nakikikapit-bahay din po dito sapagkat marami po tayong kaibigan. Isa lang po ang mensahe na aking gustong maibigay po sa inyo. Alam ko po, tayong Manileño, hindi na po natin kailangan magsalita ng ano pa man na masakit. Kung hindi kailangan, siguro po, tignan na lang po natin yung ating puso at damdamin. Alam naman po natin ang ating sitwasyon na ang kailangan po natin ngayon ay magkaisa para din sa ating mga anak na magkaroon sila talaga po ng tunay na kinabukasan. Ako naman ang isusulong ko kaagad ang Agarang Livelihood Program at pangkabuhayan sa bawat barangay na direktang makikinabang ang Manileño. At syempre, hangarin ko po na maisalba pa ang mga natitirang lupain sa Maynila sapagkat napakahalaga na ang ating lugar ay maproteksyonan at ma-maintain ang mga historical places sapagkat ito po ang magsasabi ng tunay na pagkatao ng isang Manileño at bakit po ba at ano ang pinagmulan ng Maynila. Kasama na po dyan, gagawan ho natin ang paraan at agaran. Maglalagay ako ng mga titulo sa mga lupain na ito ay mapunta sa Manileño. Nagbabak lamang ang lupa ng Maynila ay mapunta sa tunay na Manileño. Mahirap pong tawaging Manileño kung wala tayong sariling tahanan sa Maynila. Kaya ito po ay agaran. Susolusyonan natin at ako po ay gagawa ng matibay na ordinansa na magpoprotekta sa mga historical landmarks sa Maynila. At syempre yung lupain natin dito para sa ating mga kababayan. Kasama na po dyan ang agarang dagdag
benepisyo na 2,000 kada buwan sa mga senior citizen. Kasama na po pagpapatayo ng mga recreational center bawat distrito para ang mga senior citizen ay mapupuntahan at mayroon silang sariling lugar. At sisiguraduhin ko po na lahat ng barangay ay magkaroon ng barangay health center na may gamot at doktor na titingin po sa mga senior citizen at sa may sakit. Kabilang na po sa aking programa ang mga kabataan na masiguro na lahat sila ay mag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya agarang magbibigay tayo ng financial assistance sa mga mag-aaral sa Maynila. Maglalagay po tayo ng libreng wifi sa buong Maynila para higit na mapakinabangan ng ating mga estudyante o mga mag-aaral para hindi nahihingi ng 10 pesos, 20 pesos sa mga lolo at lola. Dito po makakatipid tayo at maidadagdag sa ating pagkain. Ha? Meron sila sa mga hindi. Kasama na po dyan sa aking programa ang ating mga barangay na anumang pong nawala sa inyong budget ay ibabalik at dadagdagan pa. Kasama na ang mga tanod at lupon na magkaroon sila ng allowance para naman yung katayuan na nagbibigay ng seguridad sa atin ay mabigyan din ng pagkakataong mabuhay, makakain at magkaroon ng pambili para sa kanyang sarili. Mahalaga na tulungan po natin ang bawat barangay para higit pong makatulong sa ating mga constituent. Di po ba na okay na ba sa inyo yan? Alam ko naman po kung ano ang nawala sa bawat barangay. Kaya ito po ay susolusyonan ko kaagad na maibalik at madagdagan pa ang budget ng barangay para higit na makakilos. Kasama na po dyan paglalagay ng makabagong kagamitan sa public hospitals at mga eskwelahan. Dapat ang isang Manileño na papasok sa ospital na may sakit ay lalabas na magaling. Hindi yung paglabas mo, namatay na kaagad. Joke lang po yan. Tayo po ay naturingang Premier City, pero tayo po ay nagbuburol pa rin sa kalsada. Agarang maglalagay ako ng libreng burulan na disente sa bawat barangay. Dahil sa kabila ng ating buhay sa lahat ng hirap, kailangan bigyan natin ng pagmamahal at respeto ang ating pamilya sa oras na sila po ay pumanaw. Masakit po sa isang anak na makita ang kanyang magulang na ang kakasadlak po niya ay sa lansangan pa rin. Kaya ito po ay sisiguraduhin ko na masolusyonan ang lahat ng problema sa Maynila. Marahil, hindi po ninyo alam kung magkano ang budget ng Maynila sapagkat wala namang nagsasabi sa atin ito. Gusto kong sabihin sa inyo na ang budget ng Maynila ay 34 billion a year. Na masiguro natin na bawat sentimo ay bababa at mapupunta sa Manileño. Wawasan ko po ang korupsyon sa Maynila. Magiging transparent ang dapat maglilingkod. Sabi nga nila, dapat may malasakit at pagmamahal ang isang taong maglilingkod. Pero may isa pa hong katangian na dapat mayroon ang maglilingkod sa Maynila. Ito po dapat ay hindi magnanakaw! Hindi magnanakaw ng pondo ng bayan sapagkat pag ito po ay nangyari, parang ninakawan na ang kinabukasan ng ating pamilya. Kaya unang-una sa lahat, maraming salamat kay Chairman, batang-bata pang inyong Chairman, at ang inyong mga kagawad na natulala na si kagawad. Natulala. Ako po ay isang batang San Andres Bukid, Maynila. Dito po ako pinanganak, dito ako naging tao, dito po nahubog ang aking pagkatao. Hindi ko po papabayaan ang Maynila! Sabi nila marami silang solusyon. Pero bakit hindi nila ginawa nung sila ay nakaupo? Alam pala nila kung anong solusyon. Bakit hindi po nila inayos noon? Pero dahil nandito na ang Super Mara Tabandol, ako po magiging
bayan. Kaya sana po, samahan ninyo ako. Alam kong darating na maipagbibili o bibilhin ang inyong mga daliri. Pero isa lang po ang hinihiling ko. Huwag po ninyo isama ang inyong puso para sa inyong pamilya, sapagkat ito lamang ang paraan para magkaroon ng kinabukasan ng ating mga anak at apo. Bago naman! Kailangan huwag po natin ipagsawalang bahala ang sitwasyon ng Maynila. Dahil tayo po minsan lang mabuhay sa mundo. Pangalawang buhay na po natin ito. Dahil dumaan ang pandemya, binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos para gawin ang tama at kabutihan para sa ating kapwa. Kaya hinihiling ko po sa inyo na huwag po ninyong pabayaan na yumaman ang iilang tao sa Maynila habang tayo lahat ay nagugutom at walang matirahan. Kaya sana, samahan po ninyo kami kasama ang ating Vice Mayor at mga konsihal. Ibibigay ko lamang ang mensahe paulit-ulit na ibinibigay ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Bawat sikat ng araw may dalang liwanag sa ating